Una po sa lahat, magandang tanghali or hapon po, no? Tanong ko lamang, mabilis lang na tanong. Sa tingin nyo, abnormal na ba itong init na nararanasan natin? Opo. Opo. Bakit kaya? Nag-iba na po yung init po ngayon. Kumbagay dati, hindi pa po masyado. Yan, sobra na po. Ikaw? Ang hapdi na po kasi sa balat nung paglapat po ng init. Tapos yung kapag po sa electric fan, instead na malamigan ka, yung hangin po na binubuga niya po ay mahinit na rin po. Hinit na rin. Ito, curious lang, no? Sa tingin nyo, ano ba yung nararanasan natin? Global warming na o global boiling? Parang kumukulo na tayo sa mainit na tubig. Ano kaya sa tingin nyo? Global warming na ba itong nararanasan natin o global boiling daw? Ano sa tingin mo? Warming po. Warming. Bakit warming sa'yo? Ngayon ko pa lang po narinig yung global boiling. Yung boiling. Ikaw, ano sa tingin mo? Medyo mainit-init pa itong nararanasan natin o kumukulo na tayo sa mainit na tubig sa tingin mo? I think it depends on the place po. Kung nasan ka pong lugar. It depends on the place. Well, anyway, ganito kasi yung mas maintindihan natin, no? Tanong ko lamang, sa tingin nyo, may iba lang ng konti. Kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Depende po. Depende po. Bakit depende? Kasi po may mga tao naman po na approachable po talaga and mukha naman pong hindi naman po sila gagawa ng masama. Tapos meron din po mga common friends na madali din po pagkatiwalaan. Pero may times po na like strangers po hindi po talaga madaling magtiwala. Or kaya even po pagka super close na kayo, may doubts pa rin po dun sa tao. Ikaw? Mapapansin nyo naman po kasi sa tao, kung meron po siyang itinatago, parang kung gano'n. Okay. Pero ganito, paano nyo ba malalaman kapag isang tao yung mapagkakatiwalaan? Kailangan nyo daw siya makilala sa loob ng buwan o taon? O ito daw ay parang nararamdaman lang daw, sabi ng marami. Paano nyo ba malalaman na yung tao na to ay mapagkakatiwalaan? Para po sa akin yung mararamdaman nyo lang po. Nararamdaman na lamang. Okay, ikaw? Ano po, may times naman po na nararamdaman mo po na trustworthy naman po yung person. Pero, you still have to, kilalanin po yung tao. Kasi, minsan po, traitor din po yung gut instincts. Okay, ito. Sa tingin nyo, ang buhay ba ay unfair? Hindi ba patas ang buhay? Depende pong sa ano pong larangan titingnan. Kung Depende. Pantay po ang buhay sa paraan na lahat po tayo ay mamamatay. Pero hindi po siya pantay na ipinanganak yung iba na mayaman. Yung iba naman po ay dukha. Ganun. Ikaw, sa tingin mo, unfair ba ang buhay? Ganun din po yung sagot ko. Ganun din. Pero ganito, bigyan ko kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari may isang tao, sabihin natin mabuti o mabait. Sabihin natin, wala siyang ginagawang masama, kaya nga mabuti, no? O mabait. Pero lagi siyang iniiwan sa ere, lagi siyang sinasaktan, lagi siyang binubuli. Mabait na nga, pero lagi siyang inaapi. Versus yung isang tao na may pagka-bad boy o bad girl ng ugali, lalong dumadami ang kaibigan nila, lalo silang dumadami lalong lumalala ang bad influence kaysa good influence. Simple lamang tanong ko lamang sa inyo. Napapansin nyo ba yan sa totoong buhay yan? Opo. Kasi, yung iba po kasi parang they found peace dun sa, sa ganung ginagawa nila na masasama. Which is hindi naman po tama. Sama nga eh. Ikaw, napansin mo na sa totoong buhay yan? Parang, opo, napansin ko po, minsan po ginagawa po nila yon para umiwas po dun sa pangyayari na gano'n. Kumbaga, kakampi mo yung, yung masama, yung bad girl, bad boy. Kaya, kumbaga,
hindi ka po magiging target ng kanilang pambubuli. Pero sa tingin mo, unfair yung ganyang treatment na yan? Unfair ba yan? Paano pong unfair? Siyempre, halimbawa kasi may ito mo, yung mabubuti lagi silang kinakawawa. Pero dapat nga, yung mga mabubuti, sila yung dapat nating inaalagaan, hindi sinasaktan, pero binabaliktad lagi yung sitwasyon. Sa tingin mo, unfair ba yung ganong treatment? Opo, unfair po. Unfair. Ikaw? Opo, unfair po kasi hindi naman nila deserve yung ganun treatment. Okay, ito yung maaaring tanong ng ilan, no? Kailangan ba yung isang mabuting tao ay magbagong kanyang ugali para lang siya pakisamahan yung mga maraming tao sa paligid? Kailangan niya magbagong ugali? I personally don't think so. Kasi parang hindi naman po kailangang ikaw yung mag-adjust para dun sa tao. Kasi may tao naman po na handang pakisamahan ka nang hindi ka nagbabago. Like, they love you for who you are po. Ikaw naman? Yun nga po, gaya po nung sabi niya po, tanggap ka po nung tao na. Alright. Sige, ganito. May ibang mga kahinto na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Depende po. Ano pong context? I mean, I'm just asking kung kayo isang mabuting tao. Depende sa inyong sagot yan. I mean, kunwari tatanungin, ikaw ba isang mabuting tao? Oo, hindi. May times po. Pero Oh, easy, relax. may times po na masasabi ko po na hindi rin po talaga ako kabaitan tao. Ikaw, mabuti kang tao? Hindi. May sa paraan po na kunyari ang pagbabasihan po natin ng masama ay may bisyo, mayroong ginagawang labag sa mga batas, masasabi ko po mabuting tao po ako. Okay, pero kung lalagyan natin sarili natin from 1 to 10 daw sa pagiging mabuting tao. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? 7.5 po siguro. Okay, 7.5. Ikaw? Solid 7 po. Solid 7. Pinagkaibalik 0.5. Okay, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti kapag narinig yung salita na yun? Paano ba naiintindihan? Ako po kapag sinabi pong mabuti is kapag alam niyo pong yung ginagawa niyo po is hindi makaka-harm dun sa tao. And at the same time, kasi pag yung iba po kasi yung definition nila sa mabuti is parang tinotolerate na lang yung isang bagay para just for the sake of connection, for the sake of friendship, para hindi kayo magkaroon ng conflict, yun. Parang yun po yung definition nila ng pagiging nice. Pero sa akin po, yung pagiging nice po is not just because pagiging mabait, itotolerate mo sila. Sometimes yung pagiging nice po, nakikita po kung paano nyo itama yung kaibigan mo, or kung paano mo siya i-educate. Ikaw naman? Gaya-gaya ka talaga. Oh, okay. Alright, pero ganito, may ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi. Ikaw naman? Sakto lang po. Pag may naka-encounter po na unfamiliar words. Pero nagsasearch ba kayo kay Google pag hindi mo alam ang isang salita? Opo. Ikaw? Opo. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia lamang, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito daw ay may kinalaman daw sa ugali. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yan nga pong problema, lahat po tayo guilty, kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Kaya lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na lang binalik, or ganating mas malala, nangopya ka daw, nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Nakapagnakaw ka na ba? Yung sa nakaw po, opo, kay ate. Nag-name drop. Sorry. Then, po, Okay, sa exam po, never po ako nagpa-kopya. Never din po ako nangopya. Ikaw? Hindi po ako nagnakaw, pero may napulot po akong barya. Kasi hindi na Hindi ko naibalik. na po naibalik. Alam niyo, sa totoong buhay, easy. Kunwari, nandyan lang yung police station sa hindi kalayuan, sa totoong buhay, ubos po tayong lahat. Baka sa totoong buhay, wala na tao dito, kasi doon pa lamang, ay may trust issue ng tao sa atin. Sa'yo, yung ninakaw mo, okay, narinig ko na. Sa totoo,
pwedeng sukulungan ka na dun eh. Kahit sabi mo, alit na bagay lang yan. Kasi doon pa nga lamang, nagigilty na tayo. What if pa kaya kung sa malaking halaga? Kagaya nito, hindi naman sa ating minamasama yung mga natakbo sa eleksyon, pero kung ba't yung iba siguro tinatawag na corrupt, baka siguro yung bata pa natututo sa malita bagay. Tapos nung hinayaan na, ayan, naging malhawak na. Doon pa lamang, ilatag tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba ang stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi, kaya ayoko po magalit. Mas lumalala po. Siyempre, imagine mo, kunwari, sasaktan ka ng isang tao. Siyempre, kalokohan naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero deep inside, parang gusto mo nang manuntok o manampal, sa isip lamang ha, hindi mo talaga gagawin. Pero kalokohan sabihin hindi ka nasasaktan, pero yun nga, bigyan na lang tayong pumutok sa mga masasakit na salita lamang sa isang tao. Ibig sabihin lang po, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa gawa, kundi sa salita lamang. Yes, hindi kayo makakulong yan sa pulis, sa kukulungan, pero ganoon din ang ibig sabihin nun. Kasi sabihin, hindi natin napipigilan yung salita na magbuhos ng masasakit na salita, kaya may nasasaktan. Yun nga lang, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate yung patience and honesty, pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo nadulas, na pa-OM, alam niyo na po yun. Hindi po. Never pa? Opo. Oh. Okay. Hindi naman yun yung meaning ko. Alright, sige ganito. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Super po. O halimbawa, kunwari, nagpapalipas kayo ng oras dito, kunwari, no? Suddenly, medyo mahangin din, kasi minsan may mga nahuhulog dito. Kunwari, napuwing mata mo, kunwari lamang. Instead of pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman sa pagkapuwing ng mata mo dito. Na pa-OM insert mother's name. Okay lang ba yun bilang panggulat lamang? Hindi po. Shut up na lang pag napuwing. Gano'n na lang, ikaw. Sa akin po kasi pag napupuwing po ako, aray lang po. Hindi po na... Hindi po Ba't na... natin pwedeng gamitin yung gano'n kaya? Any Ano idea? Disrespect po sa... Tama. Kasi disrespect yun. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi yung sabihin nila weird or pangalawa, disrespect. Siyempre, kalokohan naman talaga yun. Okay na yun. Okay na nga yung aray o yung gano'n na lang kasi kaysa mo magmura ka pa, ay medyo sakit pa nga nun, di ba? Kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos na kung saan ay nababanggit tuloy natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan at latatay dito ay nadungisan tuloy ang kanyang pangalan. Yun nga lang, halos latatay dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko kayo hinusgahan, hindi ko sinisiraan, kasi ang tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kapag po tayo ay mamamatay at haharap daw tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent pa kayong tao? Guilty po. Guilty po. Okay, tanong to ng maraming tao, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta? O sa impyerno? Tanong lamang po. Para sa akin po, hindi ko po masasabi kasi Diyos po ang humahatol. Okay, ikaw? Ganun din po. Hindi mo rin sure. Hindi ko rin po masasabi kasi hindi man po akong Panginoon. Okay, kunwari halimbawa, meron tayong isang kriminal. Not necessarily kayo itong halimbawa, no? Kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito mo sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty ako sa nagawang kasalanan, pero judge, parang hindi ako sure sa kulungan mo pupunta. Anong hindi sure? Kasi alam ng kriminal na yung nagawa niyang krimen ay merong consequences, di ba? Sabi mo kanina, may batas, di ba? Kapag hindi ka sumunod sa batas, alam mo merong consequences. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi ako sure sa kung pupunta. Kapag galitan ka lang o sa sermon ng kapalalo ng judge, magagalit yun. Kasi, ibig sabihin lamang yan, kailangan siyang itapon, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan niyang pagbayaran. Tama po? Opo. Tama din. Opo. Ngayon, ito po kasi yung problema. Yung sinasabi ko po, parang ganyan din kasi po ang sinasabi po ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang kreno ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno.
Simple naman tanong ko lang sa inyo. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, buong 9 billion na katao sa mundo na yon, dahil may nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala ba dito sa sinasabi ng Bible? Opo. Opo. Ano man po mangyari, dapat agad tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, maaaring nakataon lamang na nanahimik po kayo dito at biglang kayo in approach at ako naman ay napaisip kong subukan lang po ang interview. Biglaan na lang ito. Pero naman siguro masama kung magbigay akong mabuting intention dahil para sa inyo naman po ito. Nagmamalasakit lang naman po at wala akong hinahangad na kapalit. Kasi, syempre, buhay kasi ito eh. E tanong ko lamang, mahal niyo ba sarili niyo? Opo. Opo. 100% sure? Opo. Ikaw? 100% sure Kahit po. may nagawa kang kasalanan, still mahal mo pa rin sarili mo. Opo. Opo. Okay, mabuti. Eh, ito yung tanong ko. Kayo ba natatao sa kamatayan? Natatakot ka ba sa kamatayan? Tanong mo lang naman to eh. 50-50 po. 50-50, ikaw? Likas po sa tao ang mamatay po. Kaya may takot po. May May takot din. pong mamatay. Naiintindihan ko naman. Pero kunwari bibigyan kayo ng pagkakataon daw mabuhay ng mahaba. Ilan pa kayang years sa tingin nyo gusto magtagal dito? How many years sa tingin nyo? Any number will do. Paano pong maaga? Kung hindi, ibig sabihin ay ganito. Kunwari gusto mo magtagal dito sa mundo na to, bibigyan ka ng pagkakataon, mabuhay ka ng matagal dito sa earth. Ilan pa kayang years na gusto mo magtagal dito? How many years sa tingin nyo? Any number will do. Ano po? Yung years na kung gaano rin tatagal yung family ko dito sa... Ikaw naman? Ganon din po. Kasi takot po akong yung maging mag-isa. Ganon po. Pero okay sa iyo, like 100 years? Okay lang po. Basta Okay. po kasama pa ang pamilya. Ikaw? Same here. Okay rin. Eh, tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Sa mundo Hindi na to? po. Hindi. Hindi po. Yun nga po ang problema, no? Una, hindi ko yung tinatakot. Wala po akong kapangyarihan. Hindi po ako manghuhula. Wala pong ganun, no? Pero wag naman sana. Sa biglaang interview, bigla tayong bagsakan dito tong nasa taas na to. O wag naman sana, bigla itong interview na to. Itong puno na to, biglang bumigito sa atin. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Kasi maraming pwedeng mangyari po talaga. O hindi natin alam, yung tinatawag na, familiar ba kayo dun sa binabalita about sa Big One, yung lindol? Yung Big One? The Big One? Hindi mo alam. Ikaw, familiar ka dun? Opo. Yan yung pinag-aaralan ng mga eksperto dito sa Pilipinas na kapag lumala yung lindol na yan, malay mo, biglang sa gitnang interview, gumanon, lahat tayo biglang mabagsakan dito, mamamatay. Kasi nga, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Oo, napakaganda nitong lugar na to, pero hindi natin alam, baka isang araw, bangungot na kagad, tapos kamatay na palang ang abang natin. Ang punto lamang, maiksi lang po ang buhay. Kahit sino pwede pong mamatay dahil nga ang buhay maiksi lamang. Yun nga lang, sabi sa Bible, pag po tayo namatay, lahat po tayo ihusgahan ng Panginoon. Regardless kung paano talaga tayo mamamatay, dahil sabi nyo nga, talagang dapat matakot isang taong kamatayan. Dahil ang kamatay, hindi lagi happy ending. Siyempre, hindi natin alam kung paano talaga tayo mamamatay. Yun nga lang, ang problema po kasi, titingnan ng Panginoon, hindi lang yung mabubuting gawa natin, pati mga masasama. And unfortunately, wala talagang mabuti kahit isa. Kaya ang totoo, sa hell talaga tayo pupunta. At bagamat nakapag-alala talaga, pwede naman magbago kung narinig nating salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Opo. Ano po sa Tagalog nun? Awa po. Kayo binihingi ng awa sa araw-araw? Opo. Ikaw din. Opo. When you say po mercy o awa, yan po ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Inamin natin tayo po'y mahina, inamin natin tayo po'y makasalanan, at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ang kanyang awa o mercy para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, ito na po yung magiging ano. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Pinadala po si Jesus. Ikaw, do you agree on that?
Ano po yung tanong? Ano ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ayun po. Kaya, tinatanong ko, do you agree on that? Opo. Yun. Ganito lang yan. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero niya, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niya magmalasakit. Pero anong nangyari sa kanya? Siya ay pinahirapan, siya ay tinorture, siya ay pinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Kung napapansin nyo kanina sa aking illustration kanina, yung isang mabuting tao, parang ganun din po nangyari kay Jesus. Kasi una, tao siya kasi naranasan na siya ay sirain ng mga tao sa paligid. Pero pangalawa, alam niya na kailangan niya ibahagi ito kasi siya rin ay Diyos. Kaya napansin mo, yung mabuting tao, lagi silang inaapi. Si Jesus, nagmamalasakit na nga lang siya, inaapi pa rin siya ng mga tao. Ibig sabihin, deep inside, ayaw nila ng katotohanan. Kaya minsan, gusto nila patayin yung tao, takpan ng katotohanan, o ayaw nila pakinggan ng katotohanan. Pero ang totoo ang katotohanan, kaya nasasaktan sila doon. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay pinatay, tinorture, ipinako sa krus, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal nang natalong kasamaan at matagal nang natalo ang kasalanan dahil sa kanyang dugo at sa kanyang katawan. Tanong ko lamang, madaling tanong lang ito. Ano ba yung tatlong bansang sumakop dito sa Pilipinas? Any idea? Japan, Spain, and America. Sa tingin mo, pag pa tayo ba'y sinasakop pa rin ng dayuhan hanggang ngayon, sa tingin mo, nandito pa tayo sa lugar na to? Wala po. Ikaw? Wala na. Wala. Kasi ang totoo talaga, wala talaga tayo dito. Kasi imagine mo, itong pag-i-interview na to, ayaw to ng mga dayuhan nito. Baka makita nyo ako, pugot ng ulo dito, na 24 oras na ako, sinalvage ako dahil lang sa itong ginagawa. Kasi ayaw nila ng mga ganito. Pero, dahil may mga Pilipino pong nagbuwis ng buhay para maranasan ang kalayaan, ito na po yung nagagawa natin. Tingnan nyo, nakagawa kayo ng mga gawain dito na walang nanggugulo sa inyo. Kasi ibig sabihin, may batas, may kaayusan. At kahit na matulog ka nga dito, basta may babantay dito, walang problema. Totoo yun. Kasi nga, malaya na po tayo. At ganyan din pong ginawa ni Jesus. Naging malaya tayo sa mga nagawa nating mga kapalpukan ng kasalanan kasi sa kanyang buhay. Nagbuwis siya. At yan yung dahilan kung bakit nagtagumpay na po siya last 2,000 years ago. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa regalo o biyaya ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit siya. Una, narinig mo salitang repentance? Narinig mo salitang repentance? Hindi ko maintindihan. Repentance. Repentance. Alam ko po yung word. Ikaw? Ano po sa Tagalog nun? Pagsisisi po. Yun, tama. When you say repentance, pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Pag kayo nagkasakit? Apo. Ikaw? Sa tingin mo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, hindi nyo ma-enjoy ang napakagandang summer na. Kaya sobrang init na dito, di ba? So, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating puso at isipan. Hindi na siya basta sorry. Sabihin, lalayo ko talaga sa kasalanan. At pangalawa ay ang faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yun, ay chap, pwede tayong patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago umalis, meron akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa tingin ng pag-usapan po? Apo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Pagninilayan po. Ganon din po. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Apo. Meron po. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Same. Same. Kasi nga, talagang ganito lang yun eh. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Kakain, no? Siyempre, kakain tayo araw-araw. Kasi, Pero konting Bible verse. ang punto lamang, kapag tayo gugutom, kailangan natin kumain araw-araw. Sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi meron po yung dahilan.
Kasi una, yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. At higit sa lahat, hanggang ngayon, yan pa rin ang number 1 best-selling book at all time. Na yan yung dahilan kung may mga ibang Kristiyano ay kailangan mamatay dahil lang sa pagmamalasakit lamang sa isang tao o sa kahit grupo. Kasi ibig sabihin, ayaw nila ng katotohanan. Kaya imagine mo, number 1 pa rin siya as best-selling book at all time. Ngayon kung hindi kayo sigurado, tarungin niyo na yan kay ChatGPT, kay Meta AI, kay Copilot, lahat ng AI, yun ang ilalabas nilang sagot. Kung sabihin nagsisinungaling ng robot, kasi nga, nag-research din yung mga yan. Ibig sabihin lamang yan, malinaw na yun yung dahilan kung bata ang Bible ay mahalaga pong mabasa natin lahat. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat taga tayo ay sa hell mapupunta. Hindi na kayong dalawa, lahat tayo. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Sila'y maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. At pag nangyari yon, sila'y maliligtas dahil yon sa awa at biyaya ng Diyos at isa lahat, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Thank you po. So wala nang katanungan. Maraming salamat po sa oras to. Mag-ingat po kayo. God bless po and stay rehydrated po, no? Thank you po. Salamat po. Thank you po. Bye-bye.